Ano, Mhm. matiwala na natin. Simple lang naman. Sige. So, bago mo i-type ko yan ni yung rules, sasabihin ko na, PPM ko na lang sa'yo. So, eto. Ang unang magsasalita ay, ang unang representative natin ay si Kuya Ancient Order mula sa COC. Ang pangalawa natin ay si Kuya Royal Nomad mula sa INC. Sunod, sa Undefeated, si Pastor Dino sa Baptist, Kuya RJ ng Nowak Heights, Magnus ng Catholic Church, at kung sakaling hindi darating yung dalawa, si Maricel at si Kuya Daniel na isang ROG, ay si Kuya Nihil ang ipapalit natin. So ang rules lang naman natin dito ay binubuo ng 3 round. Ang unang round ay presentation, meron kayong tigli 5 minuto. Ikalawang round, ganun din. Ang ikalawang round ay rebuttal. Yan, meron din kayo 5 minuto. Ikatlo ay conclusion, 5 minuto rin. Unang round presentation, dapat ay magpahayag po muna kayo ng inyong mga aral na tinanggap sa inyong relihiyon at paniniwala ninyo. At ito na rin ang pagkakataon nyo para ipahayag sa amin kung ano ba ang mga aral at doktrina na nakabatay sa Biblia. Bawal munang banggitin, hanggat maaari bawal banggitin ng direkta ang pangalan na kinaaniban ni numan na inyong makakasama sa diskusyon na ito. Ireserba nyo na lang yan sa rebuttal round. Mag-focus muna kayong maigi sa topic natin. Siyempre, bago kayo magsimula mag-present sa loob ng 5 minuto, huwag na rin kalimutang magpakilala kung sino kayo at kung ano kinaaniban yung religion. So, second round natin ay rebuttal. Yan, dito sa round na to ay maaari nyo ng pamalian ang doktrina ng ibang relihiyon para mas lalo nyong mapatunayan na mas tama at may katwiran ng inyong mga naunang argumento. Third round natin ay conclusion sa loob ng 5 minuto. At yung huling 1 minuto ay gamitin nyo yun para pasasalamat sa ating mga viewers, ganoon na rin sa mga nakadiskusyon po ninyo. And then after nito, magpapaakyat tayo ng viewers or pwede nilang i-comment sa baba yung kanilang tanong para magkaroon sila ng pagkakataon na tanungin kayo at yun naman ay sasagutin ninyong lahat yung isang tanong na yon sa loob ng 1 minuto. Kung magkaroon ng biglang hindi inaasang pagkakataon, halimbawa na walang kayo ng connection, nalaglag kayo sa live na to, o kaya naman meron kang ginagawa, di mo napansin na ikaw na pala susunod, sikapin sanang makabalik ka agad bago matapos ang isang round kung saan ay hindi ka pa nakakapag-present. Dahil kapag hindi ka makahabol, ikaw ay hindi na makakasali sa susunod na round. Siyempre, bawal pong mag-adhome, magmura, manlait ang pagkatao ni numan, para lang mapatunayan mo na mas tama yung argumento lalo't wala ka naman maipapakitang sapat na batayan o referensya. Kung sakaling may maipakita ka man batayan o referensya, ito ay gamitin mo sa mas lalong ikatitibay ng iyong tindig o mga pahayag sa diskusyon na ito at hindi upang laitin mo lang ang pagkatao ni numan. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan lalo na sa mga representative natin na kaya tayo nagkaroon ng ganitong Bible discussion na hindi upang kayo ay magyabang lamang o magpagalingan dito, kundi ang maging layunin sana ng bawat representative natin ay maibahagi sa aming mga viewers at lalo na sa mga nagsusuri ang inyong mga aral at pananampalataya na pawang nakabatay sa banal na kasulatan. So magsisimula na po tayo. Ang uunahin na natin ay si Kuya Ancient Order. So Kuya Ancient, meron po kayong Okay. 5 minuto. Rinig ba ako, bro? Klaro ba ako? Rinig po, rinig Kuya. Ate, pamute. Pamute ka ate. Okay, good evening sa lahat. Ito po si Brother Sian. Ito po yung aking pangalan dito sa TikTok, Ancient Order. Ang topic po natin ngayon, sino at ilan ang lumikha ng lahat ng bagay? Yan po yung pinaka-main na tema. Ngayon, sa paniniwala, isa po akong member ng Church of Christ Christian Church, Restoration Movement. Yan po yung ano namin. Yan po yung yan po yung kinaaniban ko. Okay? Ang paniniwala po ng Church of Christ Christian Church, may iisang Diyos na yun yung uh, manlilikha o tagapaglikha ng lahat ng bagay nakikita at di nakikita. At kung titingnan natin sa Genesis 1:1, naka-state diyan sa nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang lahat ng ang langit at ang lupa. Yan po yung naka-state. At ang word na ginamit diyan sa Hebrew ay Elohim. Elohim o ano siya,
plural in form. Kasi may M. Yan yung paniniwala ng Church of Christ Christian Church. Ngayon, ilan ang sino at ilan ang lumikha ng lahat ng bagay? Sa paniniwala po ng Church of Christ Christian Church, ang iisang Diyos, sabi sa Deuteronomy 6:4, ginamit dyan na term ay ikad. So, united one. United one, not numerical one, unity, not quantity. Yan po yung paniniwala namin diyan as a Church of Christ Christian Church. Okay? Dito, patutunayan ko muna kung ano yung 2 minutes and 48 seconds. Dito, gagamitin ko muna yung mga verses ng Biblia na ginamit doon sa Father as a Creator. Sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa pamamagitan, na sa Awit 33:6, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nangyari ang mga langit at lahat ng natanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. Okay, ito po ay mababasa sa Awit 33:6. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong kamay. Okay, Awit 102:25. Ganito ang sabi ng Panginoon na iyong manunubos at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na nagladlad na mag-isa ng langit at naglatag ng lupa. Ito po ay mababasa sa Isaiah 44:24. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming ama. Kami ang malagkit na putik at ikaw ay magpapalayok sa amin at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Okay? Mayroon pa tayong 1 minute. Dako naman tayo sa mga verses na gagamitin ko sa pagpapatunay sa second person doon sa iisang Diyos o ikad. Okay, dito tayo sa okay, ito. Ito yung gagamitin natin sa pa-post muna ng time, bro Bio, umulan. May ano lang ako. Okay niya siguro bro, na ano. Shout out sa mga bagong pasok lang, akyat. Sige Kuya Asian, pagbigyan kita, ibabalik ko sa 1 minute. Pero nakakalimutan ko lang banggitin pala kanina na running time tayo. Sige, okay lang, pagbigyan kita 1 minute lang. Mamaya. Sino next na magsasalita? Si Kuya Royal Nomad. INC. Sunod, undefeated. Magkakasunod lang kayo. Okay, sorry. Tinabunan ko lang yung motor ko. Okay, continue Kuya, 1 minute. Okay, thank you. Pasensya na kayo. Dito naman tayo sa second person doon sa iisang Diyos o paniniwala ng Church of Christ na Trinity. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, o kasama dito yung second divine person, at ito yung sinabi sa John 1:1, sa John 1:3.
Sabi dito sa John 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinmang lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Okay? Ah, dito muna tayo sa ano, wala na palang time. Okay? Banggitin lang natin dito yung ano, yung sa Holy Spirit. Okay, sabi dito sa Ayun. Genesis 1:2 at ang lupa ay walang Time. anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumaibabaw sa kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw Okay, ng time na, tubig. Kuya Okay. Asian. Maraming salamat. Thank you. Okay, thank you very much. So, sunod na natin ay si Kuya Royal Nomad na isang INC. So, Kuya Royal, meron ka rin 5 minuto para maglatag ng iyong proposition. Ako na ba, bro? O, Kuya, ikaw na, 5 minutes, go. Uy, hindi pa ako tapos. Di bali, okay lang. Wait lang. So, ayan, magandang hapon, magandang gabi sa lahat, no? Ng mga nandito. Magandang gabi kay Bigsana, kay Biorista, sa lahat ng mga kasama namin. Okay, umpisahan natin ang topic namin na sino ba talaga ang lumalang, no? Ng lahat ng bagay. Saglit lang ha. Ipapakita ko yung ano ko. Yung ko. I hope na mag-ano ito. Putik sa harap lang yata yung gumagana, bro. Yung likod ng kabla na. Ayun. Gumagana siya. Pala ko hindi gumagana. Kuya Lupin, running time tayo. Kuya Lupin, wala kang audio ha, wala kang audio. Ayun, na-disconnect si Lupin. So, para hindi masayang ang oras, lipat na natin agad kay Pastor Dino. Okay, Pastor Dino, latagan mo ng isang pinakamainam. Sino at ilan ang naglumikha ng lahat ng bagay? Pastor Dino, ready ka na ba, kuya? Ready minutes. tayo! Isang mapagpalang gabi sa atin lahat. Ako po ay kilalang Pastor Dino Diaz o Brother Dino Diaz or undefeated po dito po sa TikTok. At ang kinaniban ko po ay Baptist Church. Original Baptist Church. Yan nga po yung pagkakilanlan sa atin. Ito po yung ating paksa. Sino at ilan ang lumikha ng lahat ng bagay? So dito po tayo, no? Nakaangkla ang isang topiko. Sino at ilan? Ngayon, kung titingnan po natin ang Biblia, may mababasa tayo doon sa Psalms 33 verse 6. No? Makikita ho natin doon yung 3 persons ng Diyos. Subalit sa ating paglalatag sa ating topiko ngayon, sino at ilan ang tagapaglikha? Ito yung mga tanong na sino at ilan ang lumikha ng lahat. No? Yan po ay, kung mapapansin nyo mga kaibigan, yan ang pinakalumang tanong ng tao. No? Sa Biblia, malinaw ang sagot. Iisa ang Diyos na tagapaglikha, pero siya ay umiiral bilang 3 persona, yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. No? At ito din, no, ay tinatawag na Trinidad o Trinity. Hindi 3 Diyos, kundi isang Diyos sa 3 persona. Mababasa po natin dito po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, no? Ang Panginoon ay iisa. So makikita po natin dito sa Biblia na ang description ng pagkasalita niya o ang statement niya ay may isang Panginoon. Yung Ama, tinawag na Panginoon. Yung Anak, tinawag na Panginoon. At ang Espiritu Santo ay tinawag na Panginoon. Ang lit ng oras, no? Number 1,
no? Iisa lang ang tagapaglikha. Bakit po ito ang ipo-point natin? Sino at ilan, no? So number 1, iisa lang ang tagapaglikha, ang Diyos. Walang iba liban sa kanya. Isaiah chapter 44 verse 24, akong Panginoon na gumawa ng lahat ng mga bagay, na nagladlad ng mga langit na mag-isa, na naglalatag ng lupa, ako lamang, hindi siya nangangailangan ng katulong. Siya lang mag-isa ang lumikha. Kung titingnan po natin mga kaibigan, no? Na-claim mismo ng Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Okay? So, pinatutunayan ng creation mismo dito po sa Roma chapter 1 verse 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita ay nakikita mula ng likhain ang sanlibutan sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya. So, yung pagka-design o ang order, no, at ang fine-tuning ng universe, mga kaibigan, ay tumuturo sa iisang intelligent o creator, hindi sa maraming Diyos. Yan yung napakalinaw. Number 2, ang tagapaglikha ay 3 persona. Ang Trinidad o ang Trinity. Ang Ama ang pinagmulan ng plano, Efeso chapter 3 verse 9, no? Anak at Espiritu ang gumawa at nagbigay buhay. Ang anak po ang gumawa at ang Espiritu Santo ay nagbigay ng buhay. Tulad ng mababasa natin sa John chapter 1 verse 3, doon po sa salita ng Diyos. At makikita po natin ang banal na Espiritu Santo na nagbigay buhay dito po sa Genesis chapter 1 verse 2. Number 3, konting oras, kaya madaliin natin. Bakit mahalaga kung sino, no, at ilan siya? No? Para hindi tayo sumamba sa maling Diyos, yan po yung dahilan, mga kaibigan. Sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Kung maraming tagapaglikha, no, magugulo ang pagsamba. Pero isa lang ang karapat-dapat, no? Para number 2, para makilala natin ang relasyon sa loob ng Diyos. No? Mababasa po natin sa unang Juan 4:8, no, Juan 17:24, na ang Diyos ay pag-ibig. So yung Diyos ay pag-ibig, no, yung Ama, no, ay umiibig, si Kristong iniibig, at ang banal na Espiritu ay ang pag-ibig. So hindi pwedeng maghiwalayan, iisa lamang ang pag-ibig, hindi po maraming pag-ibig, ha, iisang pag-ibig. Kaya pong manifestation po pinapakita po dito, no, ang Diyos ay pag-ibig. No? Iisa lamang po. Kaya nga sabi sa 1:17-24, kaya tayo'y ginawa niya para sa relasyon din, no? Yan po ang mababasa natin doon, sa isang relasyon din. Ganun po sa Panginoon, may isang Diyos. Ayan. Kaya, kung titingnan po natin, yung araw, no? Meron pong ini-emphasize o ini-illustrate yung liwanag, init at ang energy. Hindi 3 araw, pero may 3 katangian. Ganun po ang Diyos. Kaya, kung titingnan po Okay natin, po. ang bilis ng oras, no? Okay, sige, at mamaya gagawin natin 7 minutes ang ating rebuttal. So, next tayo, Kuya RJ, 5 minutes. Sino at ilan ang lumikha ng lahat ng bagay? May audio, malinaw. Okay, klaro, Kuya, klaro. Wala pa yung oras? May oras na ba? Sige, Kuya RJ, kapag nagsalita ka, ilalagay ko yung oras. Okay, magandang gabi. After ng chapter 1 ng Genesis, punta na tayo chapter 2. Genesis 2:4, these are the generations of heaven and earth when they were created in the day that, may pangalan na, Yod-Heh-Vav-Heh Tetragrammaton Elohim made the heaven and earth. Okay, ganun kasimple, no? Isaiah 44:24, thus said Tetragrammaton, Yod-Heh-Vav-Heh, the Redeemer, and He that formed you from the womb, I am Tetragrammaton, Yod-Heh-Vav-Heh, that made all things, that stretched forth the heavens alone. Malinaw, wala siyang kasama. Nag-iisa. Okay. Nehemiah 9:6. Okay. You are Tetragrammaton, Yod-Heh-Vav-Heh. Alone you had made heaven, the heavens of heavens, with all their host, the earth, and all the things therein. Okay, malinaw. Walang kasama yung Creator. Okay, puntahan natin ang Exodus 3:15.
And God said to Moses, said to the Israelites, say to the Israelites, Tetragrammaton, Yod He Vav He Elohim, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. This is my name forever, the name you shall call me from generations to generations. Hindi magbabago yung pangalan, walang ibang creator, walang ibang pangalan yung creator. Psalm 68:4, sing to God, sing in praise of His name. Extol Him who rides on the clouds, rejoice before Him. His name is Tetragrammaton. Okay? Isaiah 45:5, I am Tetragrammaton, Yod He Vav He. And there is no other apart from me, there is no God. Okay, ngayon merong mga claims na meron bang co-creator? Okay. Pag binasa natin tong Genesis chapter 1, okay, meron silang binabasa dito. Sabi nila dito, and Elohim said, let us make man in our own image. Ginagamit nilang tong verse na to na may co-creator yung creator. Okay, ngayon i-check natin itong ibang verses. Okay, Genesis chapter 3 verse 22, okay? And Tetragrammaton, Yod He Vav He Elohim said, behold, the man has become one of us. Okay? Genesis chapter 11 verse 7, okay? Let us go down and there confound their language. Okay? Sino ang kasama ng Diyos? Mga anghel itong kausap niya. Wala siyang kausap na co-creator. Okay? Ngayon, balikan natin yung Genesis 1:26. Sabi dito, and Elohim said, let us make man in our image. Pagdating sa 27, Elohim created man in His singular own image. In the image of Elohim, He created singular. Male and female, He singular created them. Okay? Malinaw, nag-iisa lang ang creator at hindi nagbabago ang pangalan ng creator. Wala siyang co-creator. Bakit? Isaiah 40 verse 25. To whom do you liken me that I should be equal? Said the set apart one. Okay? Bukod tangi at nag-iisa. Walang katulad yung creator, wala siyang kasamang ibang creator. Nag-iisa lang yung Diyos, wala siyang kasamang ibang Diyos. Okay, I waive my time. Maraming salamat. Ayun, mga sobra pa kay RJ yung 5 minuto oras. Salamat kay RJ. So next naman natin ay si Kuya Magnus mula sa Catholic Church. Kuya Magnus, ready ka na ba? May 5 minuto ka? Ay, ready na po. Opo. Ayun. Magandang gabi sa lahat, no? Isang mapagpalang gabi sa inyo. Yung question na sino nga ba ang Diyos? Sino nga ba ang Creator at ilan ito? Ito'y question na maaaring gawa dahil ang tao ay isang maambisyong nilalang. May kagustuhan itong gumawa ng mga bagay na maaaring mabuti o masama. Ang ilan ay may pagnanais sa salapi, mayroong naghahabol ng pagmamahal, meron ding gusto lamang ay kapayapaan. Ngunit wala nang mas malakas na pagnanasa kaysa sa pagnanais nating mga tao na makita, makasama at masumpungan ang ating kaisa-isahang manilikha, ang Diyos. Kung kaya, ang rason kung bakit ngayon meron tayong debate na ganito, dahil nga again, meron ho tayong kagustuhan na makilala, masumpungan, makasama, makasalamuha ang ating nag-iisang Creator, which is ang Diyos. Now, again, I said iisang Creator at yun ay Diyos. Nasagot ko na kaagad yung tanong, but eto naman ang next, ano ang mga evidences doon sa aking claim? First of all, dito, no? Ipakilala muna natin kung sino nga ba itong God na ito, ang Diyos na ito. Well, of course, dahil sa tinatawag nating unity in diversity, wala na pong iibang fit pa para tayo maging creator at para maging creator para sa ating mga tao, which is ang Trinity. First, punta tayo sa 1 Corinthians 8:6. Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist.
Pagdating naman sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Unang-una, ito po yung mga pruweba na ang ang Panginoong Ama ay nagke-create. Pangalawa, pagdating naman sa Son, sabi dito sa John 1:3, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. This was pertaining about the Word, which is Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kasama na ng Diyos, at ang salita o ang Word ay God or Diyos. Pagdating sa Colossians 1:6, for by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible. Pagdating sa Hebrews 1:2, through whom also He created the world. Pagdating naman, ang tanong, saan yung mga talata na nagsasabi ng Holy Spirit kaya nag-create? Eto, Genesis 1:2, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Pagdating sa Job 33 verse 4, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Psalms 104 verse 30, when you send forth your Spirit, they are created. But, tatlo yung na-mention ko. How come na iisa pa rin yung creator? Kasi nga again, na-mention na ito ni Pastor Tino, na one God, co-eternal, co-creator. Meaning, iisang creator lang, iisang eternal God na creator. Ano ang pruweba? Dito, sa Isaiah 44 verse 24, I am the Lord who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. Ito pa, isa pang verse na galing din sa kay Propeta Isaias. Dito sa Isaiah 44 verse 6 up to 8, sabi dito, the Lord, the King of Israel, and the one who saves and frees from sin, the Lord of all says, I am the first and I am the last. There is no God besides me. Who is like me? Let him make it known. Yes, let him tell me what happened from the time I made people long ago. And let him tell the things that are coming and what is going to happen. Do not fear, do not be afraid. Have I not made it known to you from long ago? And you have heard me. Is there a God besides me? No, there is no other rock. I know of none. So although etong Diyos na sinasabi nating Trinity, na pinaka-fitting na maging creator natin again because of tinatawag nating unity in diversity na hindi po natin makikita kapag ang Diyos ay one person lamang, ibig sabihin Trinity lang po talaga ang necessary o ang siyang fitting para maging one creator, one God na sinasabi sa Biblia at siya ding dapat i-subscribe kahit maging mga philosopher man. Yun lamang ho. Maraming salamat. Okay, Kuya Lupin, next ka na, 5 minutes. Ayan, maraming salamat, brother. Good evening, no, sa bawat isa. Magko-quote lang tayo mula sa Bible, no. Sabi rito, no, sa simula, no, ng lahat ng bagay may Diyos na buhay, no. Walang hanggan at makapangyarihan sa lahat. So sa Genesis 1:1, no, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, no? Binabanggit diyan, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, no? Ang mundo ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman, no? Kalawang araw, ganun din, sa Diyos pa rin at sinabi pa rin ng Diyos, no? Katlo, at sinabi ng Diyos, at ikaapat, ganun din naman at sinabi ng Diyos, no? Hanggang kalima, at ginawa ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, no? Ang araw ay para sa maghapon at ang buwan at ang between, no, para sa gabi. So it's talking about lahat ng creation. So sino at iilan ba ang lumikha ng lahat ng bagay? Now, kung papansinin natin, no, ang talata ng Biblia ay merong sinasabi na si Kristo ang siyang yung tinatawag na
tawag nito, yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. No? Ang siyang unang nilalang. No? Ibig sabihin, ang Kristo ay unang nilalang. No? Sa Colosas 1:16, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay walang anumang ginawa. Paano ba ginawa ng Diyos yun? Tingnan natin dito. Sabi rito, sa John 5:26, sabi rito, "For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself." No? So sa John 5:26, kung sabi niya kung papaanong ang Ama ay may sariling buhay, ay gayon din naman ang anak ay pinagkalooban ng sariling buhay. Paano nangyari yon? Halimbawa, ito ang pinaka-illustration natin. Ito yung Father na siyang buhay, no? Eternal, invisible, immortal, holy, almighty, no? So ito yung siya. At dito, sinasabi rito, binigyan siya ng buhay, no? Ito yon. So, nung nagkaroon na ng buhay, all things were created through Him and for Him, no? So, ang Panginoong Jesucristo, tinatawag siyang begotten Son, no? O yung sa ibang salin talaga, ano siya, presiding Son of God, no? Sa according sa 1 Corinthians 11:3. Now, ang lahat ng bagay ay ipinailalim sa kanya, no? Dito, all creations, no? Yung universe, nature, animals, yung humanity, no? Ang ating tagapangulo ay si Kristo when it comes sa humanity, no? Yung angel, ginawa talaga siyang nasa under niya ang lahat ng bagay, at pati yung death, no? Yung kamatayan, ipinailalim sa kanya yan. At siya rin ay magbubuhay ng mga namatay, no? Na sumasampalataya sa kanya. No? So, ganyan ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kaya kung sinasabi nating ang nakakita sa Ama, sinasabi na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Kasi nga sila ay buhay, no? Dito pinagsimulan tayo ng buhay mula sa salitang buhay. Sabi niya, ang mga salitang lumalabas sa aking bibig ay pawang buhay at espiritu. So, sa madaling salita, ang Kristo ay nagsimula ang lahat ng may buhay, no? Pinagsimulan siya. Kaya tayo ay nabubuhay din dahil sa kanya, dahil siya rin pinagsimulan, no? Pero actually, ang pinagsimulan ng lahat ng bagay, yung tinatawag na ultimate life, ang Diyos pa rin, ang Father, no? Kaya kung makikita nyo sa madaling salita, ang Diyos pa rin ang lumalang ng lahat ng bagay. Sabi rito niya, ito siya Okay, time na kay Lupin. Salamat. Natin si Kuya Logoy sa ROG. 5 minutes kay Logoy. Okay, thank you, Violista. Salamat din sa mga kasama namin dito. Yun nga, makikita natin ang pinakamagandang role na kasama sa paglalang, at syempre sa amin ay sino at ilan. Syempre daghan kaayo pagdating sa amin yan, ROG kami. Kasama kami sa lumalalang. Kaya sabi ng Diyos, at ang aming stand dyan kasi ay progressive revelation. Patuloy yan sa makabagong panahon. Siyempre, ang ang pinakamahalagang sangkap dyan, yung tinatawag na espiritu. Iyong sinusugo ang yung espiritu at sila ay nalalalang. Pinaka-importanting sangkap, no, sa paglalang ng Diyos ay yung tinatawag na espiritu ng Diyos. Ito yung sa simula pa lang, sumasa ibabaw ng tubig. At the same time, kanyang sinusugo at nalalang sila. At patuloy itong nagpo-procreate sa pamamagitan naman ng mga binababaan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang Espiritu ay nanganganak ng Espiritu. Pareho pa rin ang utos dun sa tao na kung paano ang tao ay inutusan na humayo at magpakarami.
Same logic applies na ang Espiritu ng Diyos o mga Espiritu ng Diyos pagdating sa Revelation ay patuloy na naglalalang. Kaya dapat ang Espiritu din ay sinusuri, sinusubok. Kasi pag hindi, yung another gods, which is God of this world, meron ding mga Espiritu. Kaya tinatawag din yan ng mga, mga ulupong. Kaya napakahalaga ang pagsuri sa Espiritu ng Diyos as against Spirit ng sanglibutan. Sabi, paano mangyayari? Ano ang role nitong Espiritu na to? Maliban na ipanganap ang tao ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Walang pinagkaiba yan sa tinuturo ng ROG sa maraming mga simbahan ngayon at simbahan mula pa noon. Kahit mga iglesia ka ng Diyos, mga iglesia ka ni Kristo, mga iglesia ka ng Panginoon. Pagka ikaw ay hindi na ipanganak ng Espiritu, hindi ka darating sa kaharian ng Diyos. Kaya ang Espiritu na sinusugo ng Diyos ay lumalalang. Same logic applies na pag ikaw ay nabago ng nilalang, ikaw rin ay susuguin o nagiging sugo ka upang makapag born anew, born again, born from above, born of the Spirit. Ang mga bagong nilalang na tinutukoy sa 2 Korinto 5:17. Kaya tinatawag na bago, no? Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Bakit nagkaganon? Kasi yung unang paglalang sa chapter 1, pagdating sa chapter 2, naging kaluluwang buhay. Ngayon, no, naging kaluluwang buhay, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Kaya inamin ng Diyos, nasabi niya, katulad na natin ngayon ng tao, nagbago pa rin yung kanyang unang paglalang, naging na siyang kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. O hindi lang mabuti, kundi kasama yung masama. Kaya kailangan niya uling maipanganak na muli para maibalik siya sa dati niyang estado estado ni Adan. Kaya itinatawag dito sa 15 ng unang Korinto, yung unang Adan versus sa pangalawang Adan. Sabi niya, di ba? Yung unang Adan ay tagalupa. Yung pangalawang Adan ay espiritu pa rin, mga kapatid. Tinatawag siyang espiritong nagbibigay buhay. Kaya nung tinatanong si Kristo ni Nicodemo, nagtataka din siya kahit na siya ay Hudyo na guro. Paano mangyayari ito? Pwede ba ipanganak na muli? Kaya kung tatanungin, ano ang relevancy ng bagong paglalang? O yung regeneration, regenerative power ng Diyos. Napakahalaga sa salvation ito. Maganda yung tanong ni Sister Pen. Very relevant yung topic din sa paglilikha. At sino at ilan. Kaya nga ngayon nakakatuwa na nabuo yung terminology sa ROG na Menitarian. Pasalamat din kay Prof. sabi ni guro ka pa naman, hindi mo naiintindihan yung mga bagay na ito. Sabi niya. Kaya sabi ni Kristo, sinagot siya, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit sabihin mo pa nasa simbahan. Salamat po. Time na, Kuya Daniel. So, next na natin, ang huli magpipresent sa round 1, at Maricel ng isang JW. Okay, magandang gabi, no? Nakahabol rin ako. So, ang paksa namin, sino at ilan ang lumikha ng lahat ng bagay. So, diretsuhan natin yung sagot yung tanong. Una, babasahin ko yung talatang Isaiah 45:18. Ganito yung ating mababasa. New Word Translation, no, ang aking ginagamit. Ang sabi dito, dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit, ang tunay na Diyos. Ang gumawa sa lupa, ang may likha nito na nagpatatag dito, na hindi lumalang dito ng walang dahilan, kundi lumikha nito para tirhan. Ako si Jehovah at wala nang iba pa. So malinaw, no, na yung tanong na sino ay maliwanag na sinasagot itong Jehovah ang kanyang pangalan.
So sa ibang salin, no, halimbawa sa Greek interlinear, tetragrammaton yung nakalagay o yung YHWH or yung Hebrew spelling Yod He Vav He. So ngayon ang sunod na sagutin natin, ilan ang lumikha ng lahat ng bagay. So makikita dito sa ating mismong talata na ginamit itong ako, no? Itong personal pronoun na ako. Kapag sinabing ako, so hindi po ito nagiging dalawa, no? Hindi po nagiging dalawa or nagiging tatlong persona, hindi po. Or hindi ito tumutukoy kay Jesus na nagiging oneness, hindi po. Hindi rin ito Trinidad, no? So ang binabanggit dito, ako, tumutukoy sa isang persona. So maliwanag, no, na ang terminong plural form, no, sa Elohim na binabanggit sa talata sa verse 18 ay tumutukoy ito sa plural of majesty, no? Hindi po ito plurality in person. So halimbawa, ang isa sa mga Trinitarian na scholar na si Robert Youngs, ang sabi niya, Young's Analytical Concordance and Young's Literal Translation of the Bible wrote in his Young Concise Critical Commentary, page 1, ang sabi dito, Hebrew Elohim, a plural noun, it seems to point out a superabundance of quality in divine being rather than a plurality of person. It is found almost invariably accompanied by a verb in a singular number. So maliwanag na ang tanong kung ilan ang lumikha sa lahat ng bagay ay tumutukoy sa isang persona, hindi tatlo, no? At hindi rin isa na tumutukoy kay Jesus. Kaya kung pansinin natin, yung talatang, tawag nito, yung, ano ba ito? Psalm 36:9. Ang sabi dito sa Good News Translation, no? Ang sabi dito, you are the source of life, and because of your light, we see the light. So maliwanag na siya yung source sa buhay, no? Siya ang bukal ng buhay, at kahit yung buhay ni Jesus nanggaling sa Ama, or yung sa tetragrammaton, halimbawa, sa John 6 verse 57, ganito ng ating mababasa, kung paanong isinugo ako ng buhay na Ama. So, maliwanag, no, na yung buhay na Ama ang tinutukoy, yung tetragrammaton. At ang sabi, at ako ay nabubuhay dahil sa Ama. So, maliwanag na kahit yung buhay ni Jesus ay nanggaling sa Ama, ibig sabihin, si Jesus ay hindi co-creator, hindi creator, kundi ang kanyang buhay ay galing sa Ama. So, maliwanag, no? Kung gagamitan natin ng lexical, itong transliteration na YHVH, no? Ay ito ay proper name sa pangalan ng Diyos, no? At ito rin din ang definition, no? The proper name of the God of Israel. Kaya kung pansinin natin yung Psalm 36:9, ang context or immediate context sa verse 5 and 6, binabanggit yung tetragrammaton, no? At binanggit sa immediate context din sa verse 1 at sa verse 7, ginagamit yung word na Elohim. So anong ibig sa Elohim doon? Hindi po tumutukoy sa tatlong persona, kundi tumutukoy sa isang persona na tumutukoy kay Jehovah. Plural of majesty. So maraming salamat po. Buti nakahabol ako. Time na. So next na natin si Kuya Asian para sa ating battle round. Kuya Asian, meron kang 7 minuto. Okay, thank you again, brother host. Okay, dito naman tayo sa rebuttal. Sabi dito sa Deuteronomy 6:4, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Kad. Ang ikad dito na ginamit ay united o unity, not quantity. Tulad doon sa Genesis 22:2, na yakid yung ginamit na term doon kay Isaac. Okay? Yan po yung quantity. Numerical 1, not harmonical 1. Dito sa ikad,
Ito po ay harmonical one o united one, not not numerical one or quantity o yakid. Yan po yung malinaw, kaya may M doon sa Elohim kasi plural in form. Yan po yung ah, ah, nature. Yan po yung person, may three distinct person doon sa iisang Diyos. At malinaw naman na yung Holy Spirit kung basahin natin dito sa 2 Corinthians 3:17-18, TS 2009. Now Yahweh is the Spirit, and where the Spirit of Yahweh is, there is freedom. And we all, as with unveiled face, we see as in a mirror the steam of Yahweh are being transformed into the same likeness from steam to steam as from Yahweh the Spirit. Yan po yung mga proper name na ginamit doon sa tatlong persona doon sa iisang Diyos. Okay? At yung second person, pinapatunayan po yan ng maraming verse, lalo na sa John 1:3 na manlalalang din o creator, yung person na yon doon sa iisang Diyos. Kaya Elohim, sa Greek word, Theos, may S. Yan po yung plurality ng tinatawag natin persona doon sa iisang Diyos, Ikad. Yan po yung malinaw. At yung Father, sa Genesis 1:1, yan po yung maraming verses pa po yan. Psalm 33:6, Psalm 102:25, Isaiah 44:24, dahil maliit lang yung oras natin. Isaiah 64:8, Romans 11:36, Acts 17:24. At yung sa anak naman, John 1:3-10, 1 Corinthians 8:6, at yung kay na ginamit dyan, even, sa other term, yung at o kay sa Greek word na ginamit, even or namely, doon sa iisang Diyos. Kaya iisa yung ginamit, ikad sa Hebrew. Colossians, about the Son, a creator, Colossians 1:15-17, Hebrews 1:8-12 and 11:3, and then Genesis 1:1. Isang second person doon sa Elohim, iisang Diyos, Ikad. Yan po yung Holy Spirit, Genesis 1:2, Psalm 104:30, 1 Corinthians 12:11, 2 Peter 1:21. Kayo na po yung lista na lang kung mayroon gustong maglista. 2 Peter 1:21, Job, Job 33:4, Hebrews 1:14, and then omnipresent, the Holy Spirit, Psalm 139:7-10, 1 Corinthians 10-11. Okay, cold God, yung Holy Spirit, Acts 5:3 and 4, Matthew 12:26, Luke 11:20, 2 Corinthians 3:17-18. Okay? Mayroon pa tayong 2 minuto. Yan po yung mga verses sa buong Biblia na pagpapatunay na may iisang Diyos, Ikad, na may tatlong persona. Yan po yung tatlong persona doon sa iisang Diyos. Nature and essence, one lang yun. Pero yung persona may distinction, Father, Son, and Holy Spirit. May nagpadala at may pinadala at may Holy Spirit from the Father. Sabi dyan sa 15:26, proceed from the Father. Follow up naman dyan sa Acts 2:33. Yan po yung mga persona doon sa iisang Diyos. Uulitin ko, Ikad, not Yakid. United one, not numerical one. Harmonical one, not unity, not quantity. Okay, thank you. I-wave ko na yung time ko, Brother View.
Okay, time na, Kuya Ancient. Wave na ba yung time? Yes, brother. Wave ko na po yung time po. Okay, maraming salamat sa iyong napakagandang presentation. Sorry ba? No, next naman natin si Kuya RJ. Hindi natin pagkatagalin. 7 minutes, Ako Kuya po. RJ, pa nagsalita ka. Ako po. Ay, Pangatlo siya, bro. sorry. Oo nga pala, sorry po. Si Pastor Dino pala. Pastor Dino, 7 minutes para sa'yo. Okay, yan. Thank you. So ngayon kung titingnan po natin mga kaibigan, dahil so nasa rebuttal round tayo, tingnan po natin ang perspective o ang view ni Brother RJ. Sabi ni Brother RJ, wala daw kasama. Na alin po ba, Brother RJ, ang tinutukoy nyo, creator or person? Kasi kung sinabing walang siyang kasamang ibang Diyos, no? Wala siyang kasamang ibang Diyos, eh tama ka. Bakit? Kasi ang pinupoint kasi dyan, Diyos-Diyosan. Kaya nga, na-distinguish yung talata o ang description niya ay small letter, walang ibang Diyos liban sa akin. Kasi kung titingnan po natin, pinaka-accurate, pinaka-akma, pinakatama ang doktrina ng Trinity. Bakit po? Kasi kung titingnan po natin, sabi niya, wala daw kasama. Alin po walang kasama? Walang kasamang ibang Diyos o walang kasamang creator? Tingnan ho natin. Ano po ba ang sabi ni Agor? Ayan ha. Tingnan po ninyo. Ano po ba ang sabi ni Agor, no? Sa Kawikaan 30 versikulo 4. Ito po ang ating mababasa, mga kaibigan. Ang sabi po dito, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So dito po nakita, no? Ayon po sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Agor upang mapagtanto niyang tungkol po sa pagiging creator, binanggit niya po yung person. May person po ng Ama, may person po talaga ng anak na creator. So tama, walang ibang Diyos, pero may kasamang persons. Okay? May kasamang mga persona, magkakasamang mga persona. So, now, di ba po, sa Psalms chapter 33 verse 6, kung titingnan po natin, nandun po yung banal na Espiritu Santo, yung Ruach. Nandun din po sa Septuagint, kung titingnan natin ang Logos. At nandun din po ang Tetragrammaton. Kasi ibig sabihin ng Tetragrammaton ay Panginoon or Lord. Ngayon, dito naman tayo kay Brother Lupin. Sabi ni Brother Lupin sa Colossians chapter 1 verse 16, si Kristo daw nilalang, Brother Lupin. Siguro mali ata ang pagkabasa mo, Brother Lupin. Pagtinggan ho natin. Sabi po dito, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay na sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Take note, hindi po sinabi dito na kasama siyang nilalang, kundi sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Okay? Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. So mali po yung interpretation ni Brother Lopin. Then, kung titingnan po natin, ang sabi niya pa daw, yung Ama daw binuhay daw po ng Ama, katulad ng stand kanina ni Sister Maricel. Binuhay daw po ng Ama ang Panginoong Hesukristo kasi ang Ama daw may kanya daw buhay. Take note. Dibang po yan. Bakit po ang anak po, unang Juan 1:1 hanggang 4, eternal life. So kung eternal life, without beginning and without ending, paano binigyan siya ng buhay? Ang tinutukoy po dito, Brother Lopin, no? Yung pagiging katawang tao niya, binuhay yun. Pero yung pagka-Diyos po ng anak, hindi po. Okay? Sunod. Dito po tayo, no? Kay Brother Daniel. Kay Brother Daniel naman, nawala si Brother Daniel. Ang paksa, tingnan ninyo, sino at ilan ang lumikha ng lahat ng mga bagay? Take note, sino at ilan? Ang pag-uusapan natin, Brother Daniel, yung manlalalang, hindi yung nilalang. O bakit po? Kasi napunta sa pagiging born again. Ang pagiging born again, hindi po referado sa manlalalang, kundi referado po doon sa nilalang. At nauwi po sa kasalanan. Sa hindi makasalanan. Wala po yan. Dito tayo kay Sister Maricel. Kay Sister Maricel naman po, eto. Sabi ni Sister Maricel, ang tunay na manlalalang, yan ay ang tunay na Diyos. Basahin natin sa Biblia. Sino bang manlalalang? At yun ay tunay na Diyos,
Aniya niya, Sister Maricel. Hebreo 1:8 hanggang 10. Ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghari mo ay makatwiran. Kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama, kaya pinili ka ng Diyos ng iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At ito pa, at sinabi pa niya sa kanyang anak, anong sinabi daw po ng kanyang ama doon sa kanyang anak? Sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So, aniya ni Sister Maricel, ang manlilikha ay siyang tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos, sabi po ng Ama, ang naglikha po, sabi po ng Ama ay ang anak. So dito pa lang po, mukhang may mali, Sister Maricel. Sunod po na tanong, sunod po dito na paliwanag, Sister Maricel, na gusto sana natin itanong. Sabi niya, yung ako daw ay hindi pwede sa dalawa. Alin bang dalawa, Sister Maricel? Diyos? Pero sa iisang Diyos, akma. Sino po ba yung iisang Diyos? In John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Sa ibang salin pa, mababasa po natin, Sister Maricel, katulad po ng pagkagamit mo ng sarili ninyong salins, I and my Father are one in essence and nature. So dito po makikita po talaga natin, no, na iisa pong Diyos, hindi po ako ang dalawang Diyos, mali yun. Ako ang iisang Diyos. Tama yun. Bakit? Sino yung iisang Diyos? Ama, Anak at Espiritu Santo. Kahit titingnan po natin yan sa Greek. So ngayon, sabi pa ni Sister Maricel, yung anak daw galing daw po sa Ama ang kanyang buhay. Paano na? Hindi na yun, Sister Maricel, eternal. Ang eternal po, without beginning and without ending. So kung si Kristo po eternal, paano pong galing sa Ama? Mali. Alin po ang galing sa Ama? Yung buhay pisikal. Yan po, Sister Maricel. Hindi yung pagka-Diyos. Okay. Ngayon, sabi niya, kasi ang buhay ng anak ay galing sa Ama. Binuhay lamang daw siya lang Ama. Tingnan nga natin kung kaya ba ng anak buhayin ang kanyang katawan. Juan 2:19, sabi po dito ni Kristo sa mga Parseyo, gigibain ko ang templo at sa ikatlong araw ay itatayo ko. Sabi ng Hudyo, katagal-tagal ng panahon. Alright. Maraming salamat sa napakaganda mong presentation, Pastor Dino. Ginanahan ng mga viewers. So next na natin si Kuya RJ sa rebuttal round. Kuya RJ, 7 minutes. Okay. Maraming gumagamit ng Genesis chapter 1 verse 2 para ipilit na merong tinatawag na Spirit of God, Trinity or ikatlong persona ng Diyos. Okay. Ganito kadali i-debunk ang Trinity. Yung salitang ruach in Hebrew, ang ibig sabihin niyan, hangin, wind, gust, gale, breath. Okay, wala yung definition na God or Elohim. Okay, basahin natin itong, okay, Common English Bible. And God's wind swept over the waters. Expanded Bible. Okay. And God's wind was moving over the water. Okay. New American Bible. And God's wind sweep over the waters. New Revised Standard Version, Anglicized Bible. While a wind from God swept over the waters. New Revised Standard Version, Anglicized Catholic Edition. A wind from God swept over the face of the waters. New Revised Standard Version, Catholic Edition. A wind from God swept over the face of the waters. New Revised Standard Version, Updated Edition. A wind from God swept over the face of the waters. And Voice Bible Edition. Okay. And God's wind hovered over the surface of the waters. So malinaw, ang ibig sabihin ng ruwak, hangin. Wala siyang definition na isa siyang Diyos, isa siyang entity. May buhay, may utak. Walang ganun definition ng ruwak. In fact, twice lang na-mention ang ruwak HaKodesh. Sa Old Testament or yung tinatawag nilang Holy Spirit. Okay. Ngayon, i-rebat natin yung Proverbs 34. Okay? Kung marami ba to
or kung may kasama bang creator ang Diyos. Okay. Pagmasdan natin yung 6 questions and the construction of sentence. First question, who has gone up to heaven and come down? Second, whose hand have gathered up the wind? Third, who has wrapped up the waters in a cloak? Fourth, who has established all the ends of the earth? Fifth question, what is his name? Ibig sabihin, yung unang 4 na question, para yun dun sa 5th question, siya lahat yun. And what is his name? Tetragrammaton Yod He Vav He Elohim. And what is the name of his son? Ganun ang order, yung construction ng sentence. Yung unang 4 na question, para yun dun sa what is his name. Hindi yan tutukoy o sasagot sa ibang tao o ibang pangalan. Ngayon, sagutin natin yung last and 6th question. What is the name of his son? Exodus 4:22, Shemot. Thus said Tetragrammaton Yod He Vav He, Israel is my son. Hosea 11:1. When Israel was young, I loved him, and out of Egypt I called my son. Okay, malinaw, walang kasama yung Diyos at walang co-creator. Isaiah 46:9. Remember the former things, those of ancients ago. I am Tetragrammaton, Yod He Vav He. There is no other. I am Tetragrammaton. There is no one like me. Wala siyang katulad. Ibig sabihin, walang ibang Diyos, walang ibang creator, wala siyang co-creator. Okay, salamat. I waive my time. Yun. Ako. Okay, time na si Kuya RJ. So, Kuya Philip, meron ka 7 minutes para mag-rebut. Go. Well, wala akong atakihin na single religion. Ang atakihin ko dito is yung kabuuan ng mga Unitarians. Eto, pansinin nyo mabuti. Sabi ng Diyos, nilikha ko ang tao sa pamamagitan ng aking imahe o sa aking imahe. Ibig sabihin, we are made in the image of God, which means we reflect God. And that tells us na yung creation ng Creator ay nagre-reflect sa kanyang sarili. Itong kaninang na-mention ko na tinatawag kong unity in diversity, ito po yung argumento na kung saan ina-argue ko na ang Trinity lamang ho ang pinaka-fit para maging creator sa ating universe, hindi lang po sa ating mga tao, kundi po sa buong daigdig o sa buong universe na po. Bakit? Ano ang rason? Ang unity and diversity, in simple words, sa mga baby talk pa, no? Merong isang universe. No? In unity, meron lang talagang iisang universe. Pero under neto, napakaraming concepts, napakaraming planeta, napakaraming iba't ibang klaseng bagay. For example, may isang catness lang, may isang nature of cat lang. Pero maraming klaseng breed o species ng pusa. No? Katulad din ng aso, maraming breed, maraming species na masasabi nating nabibilog yung aso, pero may iisa lang dogness o may isang nature lang ng pagiging aso. And yun yung tinatawag natin na unity in diversity. Now, bakit nagfi-fail ang mga Unitarian sa ganoon? Dahil ang Diyos po nila walang konsepto ng unity in diversity. Unity lang, walang diversity. Bakit? Kasi nga, ang Diyos nila is pure, one lang talaga, one person lang. And papaano na etong one person na ito, na wala namang diversity within His nature, ay nag-create ng isang bagay na may unity at meron ding diversity. Ito, simpleng argument, no? The world has two things at the same time. Isang whole word lang, but many different things inside it. Isang whole word, unity, merong different things inside it, diversity. If God is only one person alone, katulad lang na lamang ng mga Unitarian, no? Then, bakit merong diversity sa kanyang creation? Kaya ang reason bakit ang Trinity ang nag-fit
para maging creator ng lahat, philosophically talking lang, is because si God, no, ang Trinity ay merong one God na merong three persons. Ibig sabihin, one God, may unity, may three persons, merong diversity. Kaya ito ang magiging problema ng mga Unitarian na nagsasabi na meron lamang iisang person. Paano nyo na-adequately account yung unity and diversity na makikita natin sa buong universe, sa ating reality, habang ang Diyos nyo naman ay walang konsepto ng unity and diversity. Kung sasabihin nyo na yung person ninyo ay yung one person na yan, merong diversity dyan, baka sasabihin nyo na bahagi yung Diyos ninyo. Nako, sobrang maraming implications na hindi pwedeng mag-compose, no? Na hindi pwedeng magkaroon ang Diyos niyan. Pangalawang punto, gumamit si RJ ng napakaraming iba't ibang salin, lalo na sa Katoliko. Tanong, anong explanation bakit ginawa yun? No? Malamang RJ, hindi ka pwedeng magkaroon lang ng plain reading ng mga ganun-ganun lang. Dapat, tignan mo, anong explanation ng Katoliko o di kaya anong explanation ng mga nag-translate niyan, bakit tinawag na wind. Tsaka nagbigay si Pastor Dino ng napakaangas na verse. Sabi doon, who and what is the name of his son? Ano ang pangalan ng kanyang anak? Itong creator, meron palang anak. Nako, sino yung anak na ito? Pagdating sa John 1:1, anong sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa John 1:3, everything was made through the Word, and nothing was made without Him. Yun yung sabi sa John 1:3. Pagdating sa John 1:14, anong sabi? The Word became flesh, and we have seen His glory, the glory of the one and only Son of God. Now, ang argument ko dito is that yung Son of God na yun yung word na sinasabi doon sa John 1:1 na siyang kasama na ng Ama mula pa ng pasimula. And even before that, because eternal ang anak, the same way as eternal din ang Holy Spirit. And eto sana gusto ko ding i-rebat nyo ito, yung sa Job 33 verse 4. Yung sa Job 33 verse 4, ang nagsasalita dyan, no, ang sabi ng nagsasalita, the Holy Spirit made me. Ginawa ako ng Espiritu Santo. Espiritu Santo daw yung gumawa sa kanya o lumikha. Sinasabi niyang creator niya, ang Holy Spirit. Nako. Yun lamang ho, wini-weave ko ng aking time. Thank you so much. Okay, so binib ni oras. Kaya Royal, ready ka na ba? At ikaw na isusunod ko? O hindi ka pa ready, Kuya Royal. Next na natin si Kuya Daniel. Kuya Daniel, meron ka 7 minutes. Po, thank you mga kapatid. At least nakita natin yung ginamit ko sa awit na sinusugo ang kanyang espiritu at sila'y nalalalang. At pinatunayan ng kapatid na si Ancient, kahit sa aklat ni Job, may kinalaman ng espiritu ng Diyos sa paglalalang. Ano naman ang relevancy nito sa bagong nilalang na nilalang ng espiritu ng Diyos na banal na espiritu na ibinuhos sa lahat ng tao. Kaya lahat nga tayo lumalalang din. Kaya tayong lahat naging kagaya ng Israel. Halos buong mundo ngayon ay may espiritu ng Diyos. At hindi pwedeng pigilan yung sinasabi ng Diyos, mapa-Old and New Testament. Simulan natin doon sa sinasabi niya. Kasi yung unang mga Israelites, ano ang relevancy nito sa paglalang? Ay yung unang mga langit at lupa, hindi masyadong nakakalam ang marami nito. Pang genius stuff. Pang ROG lang to eh. Basahin natin sa 19 ng awit. Pakinggan yung maigi. Ang mga langit, plural, ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Diba? Pag tinuloy-tuloy mo yan, bawat araw, bawat gabi, ulat ay walang patlang, patuloy na uulat sa sunod na gabi at araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang pinakamahalaga yung tinig ng Diyos. At nagagamit niya yon sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang. Kaya yung mga nilalang ng Diyos nagpro-procreate.
Saan nalaman niya ni Apostol Pablo na tunay na mga Hudyo? Siyempre, makakaintindi niyan yung mga tunay na Hudyo kasi sa kanilang sulat yan eh. Sa Roma 10:18. Ngunit ang tanong ko, kung tayo man ay nagtatanungan din ngayon ng mga makabagong Israelita ng bagong panahon, hindi ba sila plural na yan nakapakinig nga sila pagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila ay yung tinig ng Diyos, tinig na ng maraming tinig yon, ng mga langit, mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga salita nila ay laganap sa sanglibutan. Kita mo? Kaya hindi pwedeng sasabihin walang kinalaman ng mga bagong nilalang na binanggit din ng kapatid kanina nasa 3, ang ganda nga ng gamit yung term 3:17, 18. Binanggit ko lang 17 pero binanggit niya pa rin yung 18. Iba talaga yung may advanced knowledge. Sabi niya kanina, ang Panginoong Jehovah, ang binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ni Jehovah, naroroon din ang kalayaan. 18. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat, generalization niya, walang false generalization dyan. Tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ni Jehovah. At ang kaningningang iyon ay nagmumula kay Jehovah na siyang Espiritu. Si Jehovah ay Espiritu. Sabi niya, at ang kaningningang iyon na nagmumula kay Jehovah na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang kalarawan niya. Yun talaga ang bottom line kasi sabi pa lang sa simula, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Yun nga ang sinasabi ni Kristo eh. Utos ni Kristo yun, be ye perfect. Kasi perfect nga si Jehovah eh. Perfect din si Jesus. Be ye perfect as your Father in heaven. Perfect. Hindi iuutos yan ng mga Diyos. Kung hindi, kaya sabi niya dito, ng Diyos na si Jehovah sa 2:17 ng mga gawa. Bihira ito at nakakatuwa nga na pag-uusapan. Sabi ni San Pedro yan. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sino may sabi? Si Jehovah. Saan sinabi? Sa gawa, bagong tipan. Sinabi ba to sa matandang tipan? Sinabi sa Propeta Joel. Inuulit-ulit lang. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ito ang gagawin ko. Yung ikad na Jehovah may ginawa at ginagawa at patuloy na gagawin. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. Kahit anong isim ka pa, especially Christianity, Messianic, Jew, at saka lahat sabi niya pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. By default, lahat ng tao santo. Hindi mo kailangang mamatay para maging santo. Sabi ng Diyos yun, alangan naman maging hindi santo to, espiritu ni Jehovah to. At sa pangalan ko, diyan magkakatalo-talo ay magpapahayag ang inyong mga plural, anak. At ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Kaya marami nagte-testify ngayon sa panahon natin eh. Kanya-kanya lang claim. Pero yun at yun, spirito rin yun ang gumagawa. Ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. 18. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu, ang aking mga alipin maging lalaki at babae. No gender discrimination sa amang Jehovah. At sa pangalan ko ay magpapahayag sila. Kaya nga tayo nagpapahayag, mapababae, mapalalaki. Sino ang natutupad? Yung sinabi ni Jehovah, hindi yung mga opinion natin. Although we are entitled to our own opinion, yung sinasabi ng amang Jehovah ang nananatili. Kaya siya nagiging one-is-to-many relationships.
O, pinatotohanan ba yan ni Apostol Pablo? Patotohanan natin. Sabi niya yan, Gis 34. Gis 34. Noon pa to, 2,000 years ago. Ay, sayang, itutuloy na lang natin. Salamat mga kapatid sa pagkakataon. I love you all. Okay, time na Kuya Daniel. Kuya Royal, ready ka na ba? Royal. Ano lang ako, hindi talaga ako makakasi, nagdadrive ako ngayon. Pero sige lang, mag-ano lang ako. Lipat ko muna kay Ate Maricel. Ate Maricel, meron ka 7 minutes para mag-rebat. Okay. Okay, salamat no sa viewerista sa pag-cater ng aming discussion ngayon. Una kong iribat yung Deuteronomy 6:4, no? Yung ikad na ginagamit dito. Kasi sabi ng ating kaibigan kanina na yung ikad daw dito ay united one. So, ito po ay isang maling interpretation na ang ikad dito ay same ng kanilang pangunawa doon sa Genesis chapter 2 verse 24 kung paanong ang lalaki at babae ay pwedeng magiging isang laman. So hindi ganoon, no? Kasi nga ang tinutukoy dito na isa doon sa Genesis 2 verse 24 ay tumutukoy yan sa layunin kung paanong nagkakaisa yung mag-asawa at yung yung babae at saka lalaki. Kaya pansinin natin, no, ang pagdating sa New Testament, no, pagdating sa New Testament, ito ay kino-quote ni Jesucristo, yung Deuteronomy 6:4. Ano ang sabi? Dito sa New World Translation, sa Marcos 12:29, ang sabi, sumagot si Jesus, ang pinakamahalaga ay makinig kayo, O Israel, si Jehovah na Diyos natin ay nag-iisang Jehovah. So kung pansinin ninyo, itong Greek word na nag-isa ay nasa his, no? Nasa masculine gender. Whereas, yung ginamit ng ating kausap kanina na John 10:30, hindi po his ang nakalagay doon, hen. Ang gender ay nasa neuter. Same sila doon sa John 17:11 na kung paano ang ama at ang anak ay iisa, pwede rin magiging isa yung mga alagad ng Diyos sa layunin. Kaya dito po ay isang mali yung Trinitarian na gamitin yung ikad na ikinapit nila ito sa Diyos. At isa pang mali, doon sa Deuteronomy 6:4, yung God doon, o yung Lord doon, ay hindi po plural, no? Hindi po plural in person doon ang ginagamit, no, ni Moises. Kaya malinaw na kahit ito ay kino-quotation ni Jesus sa Marcos 12:29, itong God, no, na iisang Diyos na sinasabi dito sa Mark 12:29 ay tumutukoy sa isang persona. So hindi tatlong persona. Pansinin niyo, tingnan niyo sa Greek interlinear, yung tawag dito yung term na theos, ito ay nasa singular, no, hindi plural. No, malinaw no na na-debunk natin yung isa sa mga ginamit ng ating mga kaibigan kanina. At isa pa, pansinin natin kasi kung i-way back tayo doon sa Genesis 1 verse 24 26 na plural ang ginagamit doon, let us make. So walang kukontra doon na kahit ginamit ng Diyos na let us make, ay hindi yan tumutukoy na mayroon ng dalawang creator. Iisa lang ang creator dyan, no? Yung Diyos Ama na si Jehovah, pansinin sa verse 27, sa Genesis 1:27, ginagamit na he or niya. Kaya nung kinuquote ito ni Jesus sa Matthew 19, chapter 19, verse 4, ang sinasabi dito, hindi ba ninyo nabasa na siya na lumalang sa kanila mula sa pasimula ay ginawa silang lalaki at babae? So ngayon, magkabulbuhol yung Trinitarian dito kasi nga tumutukoy itong siya sa isang persona. No, hindi nagiging tatlong persona. At kung kukunin natin yung logic, no, ng Trinitarian na ang plural ang
Elohim ay plural form, magiging si Moises ay magiging tatlong persona kung ganun. Exodo 4:16, no? Exodo 7:1. Ang Elohim dito ay nasa plural form. Pero bakit accept ba ninyo na si Moises ay nagiging tatlong persona? So malinaw na aking stand kanina na plural in majesty. At binanggit ni ni ating kaibigan ni si Undefeated itong Kawikaan verse 30, verse 4. Wala mong binabanggit sa talata yung Kawikaan 30 verse 4 na bara or yung creator or yung created. Walang binabanggit. No? Kung pansinin natin, kung binabanggit ng doon kung sino yung sumapa sa langit, sa lupa. Walang problema kung ito ay binabanggit na tumutukoy kay Jesus nung siya ay bumaba sa lupa. Pero hindi subject dito yung creator. Yung creator, hindi tumutukoy ito sa yung subject na creator, pati yung anak. Walang ganon. Kung i-check nyo sa Greek Interlinear or yung sa Septuagint, no? Kahit sa Septuagint or yung sa Hebrew Interlinear, ang Kawikaan 30 verse 4, walang bara na Hebreo, no? Wala. So ngayon ang ginamit ni ni Undefeated yung Hebrew 1:10. Hindi kitiso yung ginamit, no? Ergon sa Greek ang ginagamit. Ito ay kino-quotation doon sa awit 102:25 na ase sa Hebreo, hindi bara. No? Kaya kumbaga dapat alamin kung ano pong pagkakaiba ng verb na bara, yung yatsar at yung asa or asi. Magkaiba yon kasi yung bara tumutukoy lang yon sa ama na siya yung source sa lahat ng bagay. So kung doon sa Hebrew 1:10 ang tinutukoy dito na works, sa majority na translation, works hand ang ginagamit dito or yung ergon sa Greek, tumutukoy ito sa Kawikaan din, no, na 8 verse 30 na si Jesus ay master worker, no? Iba ang master worker doon sa creator. Kaya pansinin natin 'yan ng mga terminologies, no, sa Greek at saka sa Hebreo. Kaya ang Hebreo 1:8 hindi tumutukoy na creator si Jesus kundi master worker si Jesus, kung paanong halimbawa sa New World Translation na si Jesus ay agent of creation, hindi co-creator. Yan ang rebuttal. Salamat. Maganda pa sana mag-rebut, ano? Conclusion na ata. For 5 minuto tayo, conclusion, mauuna si Asian Order. And then after nito, may 1 minute tayo para makapagtanong yung mga viewers. Mag-up kayo mamaya after ng conclusion. Sige, Asian Order, kasusunod sa akin. Okay, naka-mute pala ko. Thank you, Brother View. Dito tayo sa conclusion, ano. Maraming salamat. Yan po ang mga kabuuan ng ating mga depensa, na ating tindig kung ano yung pagkaintindi o ipinaliwanag ng Biblia. Okay, yan po yung marami tayong ginamit na verses. Hindi ko na binabasa kasi maliit lang yung time natin. Okay, since conclusion na ito, may kaklaruhin lang ako doon sa sa Deuteronomy 6:4 na God is one. Ikad yung ginamit, hindi yakid o numerical one. Pag sinabing yakid, numerical or quantity. Pag sinabing ikad, united one, harmonical one. Okay, kaya plural in form yung ginamit, Elohim, Theos sa Greek. Yan po yung paniniwala bilang Church of Christ, Christian Church. Yan po yung aming tindig, yung biblical na pagpapaliwanag. Unang-una, yung ikad, ginamit yan doon sa first day. Yung ikad, yung ginamit doon sa Hebrew. Bakit
yung ikad yung ginamit at hindi siya doon sa one day. Kasi yung one day, may day and night, dusk and dawn. Yan po yung maliwanag dyan. United yung dusk and dawn, night and day. Kaya ikad yung ginamit po. Yung ikad. Doon naman sa Genesis 2:24, to become one, man and woman. Yan po, ikad. So, dalawang person yon, pero one, ikad yung ginamit. Kaya inulit dyan sa 19:5 ng Matthew. Deuteronomy 6:4, inulit din dito, hen, 12:29. Yan po yung ginamit. Hen sa Hebrew, sa Greek, ikad sa Hebrew. Yan po yung malinaw. Okay, maraming salamat. I-wave ko na yung time ko. Thank you, host. Ayun, kung titingnan po natin, focus tayo kay Sister Maricel. So, binanggit niya, so si Moises ginamit din daw doon sa Exodus 7, yung pagka-Diyos niya, yung Elohim. So, ibig bang sabihin, Trinity agad? Sister Maricel, siguro, kulang ka po sa examination, doon po sa mga talatang binabanggit mo. Elohim in what? Ayan, Sister Maricel, Elohim in what? Nature or possession as a role? Bakit po? Saan ba siya magro-role? Doon po sa mga Israelita. So, hindi apektado yung pagiging Elohim ng Trinitarian. Okay? Correct. Kaya kung titingnan mo, small letter G. Then, in Proverbs 30, verse 4, dalawa silang umatake Unitarian. No? Kung titingnan po natin kay Sister kay ano daw, kay RJ, Israel daw po ito, pero ang taas ng talon at lundag pumunta ng Exodo. Hindi po proper context ang gamit nun. Kokak context yun. Bakit po? Mali pong pagkagamit ng Biblia. Bakit? Ang idinugtong Exodo, ang layo ng talon. No? From the tawag na ito, pumunta siya ng Pentateuch. Mula siya dito sa poetical book, talon sa Pentateuch, which is magkaiba po yung senaryo. Hindi po pagiging creation o creator ang tinutukoy doon. Malinaw po dito sa Proverbs 30 verse 4, ang sabi, no? Verse 4, sino ang sumampa sa langit? Ang pinag-usapan dito, Sister Maricel, sumampa sa langit. Isa yung sumampa naman nung nagkatawang tao. Mali. Pakinggan mo. 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So dito, binanggit yung anak. Bakit? Bakit niya binanggit? Kasi meron pong pagkalalang na pinag-uusapan sa konteksto. Hindi mo kailangan tumalon at magtumbling. Kasi malinaw po yan. Then, sabi ni Sister Maricel sa John 10:30, mali daw kasi iba ang Greek na ginamit sa 1. Ay, Sister Maricel, bakit po ba yung Greek na ginamit po dito sa John 10:30, which is yung hen, hindi he is. So mali, sabi ni Sister Maricel. Ano ka ba, Sister Maricel? Tingnan mo nga po yung interlinear na ginagamit mo dyan. Yung binanggit sa baba, Hen or he is isa. So ngayon, titingnan po natin, katulad po ng bautismo, yung 1, kahit iba pa pong ginamit na Greek, automatically, Sister Maricel, ganun parang tinutukoy dyan, malinaw sa konteksto. I and my Father are one,
in essence and nature. Yan yung malinaw. Ngayon, ano po bang nature ng Father? God. Ano po bang nature ng anak? Iisa daw sila. Katulad po ng bautismo, ginamit sa kabila, baptizo. Ginamit po sa kabila, ibaptizunto. So it doesn't mean dahil magkaiba po yung Greek niya, hindi rin siya bautismo. So dito pa lang mali. Then sa Old Testament, ginamit ni Sister Mars, kailangan bara. Bara. Mali. Yun lamang alam mo sa Hebrew yung referado sa Father, bara. Bara. Paano yung YHVH, YHWH or Tetragrammaton or Jehovah? Ginamit bang bara? Bara, hindi siya yun kasi hindi yun bara. Mali. Marami pong katawagan, maraming titulo, description sa persons. Katulad po ng Son. Ginamit siya doon na word sa Old Testament. Ginamit din po siya doon na Son. So walang problema. Yan yung usapin natin. Kaya ako at ang Ama iisa. So, hindi po pwede ma-refute yan. Hello? May audio ako? Kuya RJ, ikaw na, 5 minutes, conclusion. Okay, mag-aaral tayo ng sentence construction. Okay. Who has gone up to heaven and come down? Okay. Pinipilit nila si Jesus Christ to Okay. Kung si Jesus Christ tong unang tanong, who has gone up to heaven and come down? Jesus. Whose hands have gathered up the wind? Jesus. Who has wrapped up the waters in a cloak? Jesus. Who has established all the ends of the earth? Jesus. Dahil gusto nila maging creator. Yung fifth question, what is his name? Jesus? Hindi. Kasi meron siyang anak So, ang anak ni Jesus, Jesus. Okay. Mag-aral tayo ng construction of sentence. Kaya ganyan yung order, yung panglimang tanong, what is his name? Ibig sabihin, yung panglima, siya yung unang apat. Definitely si Yahweh yung panglimang question. Okay? Kasi tinatanong yung anak niya Ano pangalan ng anak ni Yahweh? So yung unang apat, kay Yahweh lahat yun. Ganun yung order of, ganun yung construction ng sentence, no? Ibig sabihin, yung pang-anim, merong anak si Yahweh. Okay, malinaw. Pag binasa mo yung Exodus 4:2 to Hosea 11:1, thus said Yahweh, Israel is my son. Walang prophecy sa Book of Proverbs. Non-prophetic book ito. Tulad ng Book of Psalms, non-prophetic book siya. Okay, kaya sila tinawag na writings, yung Proverbs, yung Psalms, yung Ecclesiastes, kasi non-prophetic book sila. Kaya yung mga hari merong prophets dahil hindi sila prophets at hindi sila nagpa-prophesy. Ganun kasimple. Okay? Ngayon, balikan natin itong napaka-importanting verse. Sa Isaiah 46:9, okay? Remember the former things, those of long ago. I am Tetragrammaton and there is no other. I am Tetragrammaton and there is no one like me. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, walang ibang Diyos. Wala siyang katulad So kung siya lang ang Diyos, walang ibang Diyos. Ngayon, kung si Tetragrammaton ang creator, wala ring ibang creator. Ganun kasimple mag-aral ng Bible. Yung Diyos, wala siyang co-creator at wala siyang co-creator. Malinaw sa Jeremiah, sabi niya, Tetragrammaton is the true living God. Okay? Yung mga Diyos na namamatay, mga peking Diyos yun, hindi yun totoo. Okay? Kaya kung meron kayong mga Diyos na namamatay, hindi yun tunay na Diyos. Ngayon, meron bang Trinity sa Bible? Meron. Okay? Nasa Exodus 32. Okay, doon nyo makikita yung Trinity. Ano yung Trinity? Okay, ito yung iisang Diyos na merong anyo at tinatawag na madami. Okay? Exodus 32 verse 4. Eto, basahin nyo, makikita nyo. Gumawa ng isang
idol. Okay, isang calf. Okay, an idol, ibig sabihin isa lang ginawa nila, no? Pero pag tinatawag nila to naka-plural form, These, these are your gods in plural form. Okay, inulit siya sa verse 8 and 9, okay? Binanggit yung isang idol, yung isang golden calf, pero pag binabasa siya, These, these are your gods, naka-plural. Naka-plural yung God, no? Ngayon, nung merong ganitong Diyos na ginawa yung Israel, tinunaw sila. Okay? So, tinutunaw ng Diyos yung sino man na gumagawa ng imahe para sa Diyos. Okay? Magsilbing lesson to. Yung sinapit ng Hebrew Israelites. Okay? Sa mga tao ngayon, na binibigyan ng imahe yung Diyos at pinipilit na marami siya in plural form. Okay? Balikan natin yung Elohim. Yung Elohim, hindi siya laging plural. Depende yan sa gamit ng mga Hebrew Israelites. Dahil yung salitang Elohim, ginamit kay Dagon at ginamit kay Chenos, pero hindi ito in plural. Okay, maraming salamat. Salamat ulit sa host, no? Sa mga kasama ko rin dito. Ayan, at least nakikita nyo yung stand ng ROG, kaya deductive reasoning na lang gamitin ko. Dito sa, yung kanina binanggit ko si Pedro kasi sa unang Pedro 2, 17, 19, kaya ipinapagalang ang kapwa ng mga tao, sabi dito, no? Igalang ninyo ang lahat ng tao. Yan, utos yun eh. Pag Kristiyano ka, igagalang mo, minsan nga kahit nga hindi believers eh. Kasi lahat ng tao. Si Jehovah na yung nagbuhos ng espiritu niya sa lahat ng tao. Ayaw namang ism yan. Ha? Kahit communism pa. Pati nga kaaway, pinaiibig eh. Hindi lang nga paggalang eh. At mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong mga Panginoon. Sa Hebrew terms, kahit Hebrew, Greek, Latin, kahit anong languages yan, may mga Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, langit ng mga langit. Isa-isay natin na bakit pinapagalang? Doon pa lang ka sa Noahide tipan, ano? Sabi ni Jehovah, sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Why? Pagkat ang tao, ito yung talagang intensyon niya gawin in the first place eh. Lalangin natin ang tao. Progressively, patuloy yan hanggang modern times. Kaya, ganyan ka-advance ang aral ng araw. Kaya, pagkat ang tao ay nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Thank you ulit kay Ancient Order. No? Yung kay Hope, sa awit, at marami pang iba. Siyempre, hindi natin pwede ibigay lahat yan. At least yung nasa site lang, ha? Kasi siyempre, nire-reserve natin yung iba dyan. Eh. May kinalaman yung Espiritu ng Diyos. At sa impulse pa lang, sa beginning pa lang sa Genesis, sumasa ibabaw ng tubig, ha? At malalim pang mga aralin yan. Anyway, sa Torah pa lang, sabi ng writer, bukod sa nais ni Jehovah, kadakilaan ni Jehovah, mga pagpapala ni Jehovah, ang paggalang kay Jehovah. Bakit ganon? Sabi kasi sa Gis 17, sapagkat si Jehovah ay Diyos ng mga Diyos. Hindi siya magiging Diyos ng mga Diyos kung walang ibang mga Diyos. Susunod, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kilabot. Pantay-pantay ang tingin ni Jehovah sa mga tao at di napasusuhol. Hindi yan parang sa gobyerno. Dito pa lang sa atin yan. Yan, kaganyan katatindi si Jehovah. Iginagawad ni Jehovah ang katarungan sa mga ulila at balo. Yan ang dalisay at malinis at undiluted. Relihiyon. Kaya kung magre-relihiyon kayo, dapat unang ibigin, kaya nga
ikad, yakid, no? O, sa inyo na lahat yan. Basta, pagdating naman sa ketubim, kayo ay mga Diyos na ginamit din siyempre sa bagong tipan ni Kristo mismo. Ano ang gusto niya sa mga namumuno? Kaya, baka, hindi natin masasabi, loobin, talagang manggagaling sa Pilipinas itong magiging mga righteousness of Jehovah God. No? Kasi naiintindihan niya ano ang gusto ni Jehovah para hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ano ang sabi ni Jehovah sa 82? Ang awit tungkol sa paghatol ng Diyos. Ang Diyos ang namumuno sa pulong sa kalangitan. Sa pulong ng mga Diyos. Dahil talaga. Kaya lahat tayo nagko-convert Lahat tayo ginagawa natin yung trabaho natin para maging katulad natin. Yung mga kino-convert natin, naboborn again sila, naboborn anew, naboborn from above, naboborn of the Spirit of God. Kaya nga tayo nagkakaganito-ganito. Kaya lang, syempre, ganun talaga. May una-una yan, una-una lang sa aral. Nagkataon lang, medyo advanced talaga ang araw. Ayan, sabi niya sa dulo, sabi na di Jehovah to hindi ako nagsabi kayo ay mga Diyos, anak ng kataasan. Salamat ulit mga kapatid I love you all. Thank you. Okay, ako na pala, no? So, una nating i-discuss, no, yung maling unawa ng ating kaibigan na si Undefeated, no? Dito sa Kawikaan 30 verse 4. Kasi, kung tingnan natin yung, yung tinatawag na marginal reference dito sa Kawikaan verse 4, sino ang umakyat sa langit at bumaba? Binabanggit sa Juan 3:13 nang sinasabi, isa pa walang taong umakyat sa langit maliban sa isa na bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. So tumutukoy yan kay Jesus, walang problema yan. Pero sa sa atin nang nasabi kanina, hindi ito tumutukoy sa creator na bara, no? Na verb na bara na ito yung subject na tinutukoy dito sa verse 4. Kundi ang pinakilala lang dito na yung isa na nagbalot ng tubig sa damit niya, no? Mayroon kasing mga tanong ito Sino ang nagtakda ng lahat ng hangganan ng lupa? No, kung titingnan natin at mababasa natin yan sa Job 38:4 yung tawag nito yung quotation at ito din sa Isaiah 40 verse 12, no? At ang tinutukoy dito sa verse 13, kung titingnan natin, ay yung si Jehovah na tetragrammaton na isang persona. Hindi dalawang persona or hindi nagiging tatlong persona. So malinaw, no, na pansinin natin sa verse 8. Sa verse 9, itong Kawikaan 30 verse 4, yung immediate context niya sa verse 9, sino si Jehovah? So tetragrammaton pa rin ang tinutukoy din dito na pangalan na nagtakda sa lahat ng hangganan ng lupa. No? Yung tetragrammaton na isang persona. So balikan ko kanina yung no? Kasi sabi na ating kausap kanina na si Undefeated na basta sa Greek, automatically tumutukoy yan sa heis o kahit ba hen, ay tumutukoy lang sa isa, no? Na tawag dito, yung ikapit niya na pagka-Diyos daw, yung Ama at saka Anak, para ipasok doon niya yung Trinity, no? Na isa daw itong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Mali po. Kasi kung titingnan natin sa John 17:11, basahin natin mga kaibigan na dito, magkabulbuhol yung Trinity dito. Ang sabi dito, aalis na ako sa sanlibutan at pupunta ako sa iyo, pero sila ay mananatili sa sanlibutan, amang banal, bantayan mo sila alang-alang sa iyong sariling pangalan na ibinigay mo sa akin para sila ay maging isa kung paano tayo ay iisa. So ngayon,
dapat tanggapin ng Trinitarian na yung mga alagad ng Diyos ay ito rin ay nagkaisa sa pagka-Diyos, no? Yan ang problema ng Trinity. Kung ang pagkaunawa nila doon sa John 10:30 at John 17:11 ang yung haze or yung hen, no? Yung hen na isinalin sa ibang translation na Tagalog na isa or sa English na one ay tumutukoy daw yan sa isang iisa na singular God, no? Ayon sa kanila. Pero binubuo daw ito ng tatlong persona. Mali yon. Walang ganon sa aral ng Biblia. At malinaw, yung ginamit yung plural of majesty, yung Deuteronomy 6:4, yung Elohim doon, at ang tamang explanation diyan ay plural of majesty, yung tamang interpretation diyan. Kaya napansin natin yung kausap natin hindi nga niya na-explain kung paano nagiging plural form yung Elohim ikinapit doon sa kay Moises. Dapat in-explain niya kanina kung ano yung klase na plural form, plural of majesty ba o plural in person. Dapat kanina ay inilatag niya pero hindi naman inilatag. So malinaw natin, no, na ating inilatag na plural of majesty, no, yung tinutukoy na Elohim. Kaya pagdating sa Bagong Tipan, ito ay nagiging haze na isang persona or isang number or singular form. Hindi po nagiging tatlong persona, hindi po. Kaya ang sagot natin sa topic, si Jehovah yung creator at siya lang lumikha sa lahat ng Wala na magtatanong siguro sa baba,